Sir, hindi po siya nagsasalin, nagsisinungaling po siya sa kanya. Iyan ang babala ng waitress sa magsasaka ilang sandali bago niya sana pirmahan ang mga papeles. Sa isang silid kung saan lahat ay marunong magsalita ng matatas na Ingles, isang mapagkumbabang magsasaka ang nagtiwala sa kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata. Umaasang tapat nitong isasalin ang isang kasunduang maaaring magbukas ng pinto tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit ang hindi niya alam, ibang-iba ang katotohanan, nasa bingit siya ng pagkawala ng lahat. Balikan natin ang simula. Ang matinis na tunog ng mga bota na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa mamahaling restaurant, tumatama sa makinis na marmol na sahig ng Italia. Bawat hakbang ni Felipe ay nagiiwan ng bakas ng alikabok, kapansin-pansin sa napakalinis na ibabaw na kumikislap sa ilalim ng banayad na liwanag ng mga chandelier na kristal mula Murano. Naglalakad siya nang nakayuko ang balikat, mahigpit na hawak ang kanyang malapad na sombrerong cowboy sa dibdib. Ang malamig na hangin ay amoy sariwang orkidyas at mamahaling pabango. Halos hindi siya makahinga. Ang kanyang magagaspang na kamay, maitim at puno ng peklat mula sa maraming taon ng trabaho sa rancho at sa nakapapasong araw sa hangganan, ay tila hindi bagay sa tabi ng malinis at puting mga mantel na nakatakip sa mga mesa. Marahang inilagay ni Felipe ang isang kamay sa likod ni Felipe upang gabayan siya. Para kay Felipe, ito'y isang mabait at suportang kilos ng pagkakaibigan. Ngunit para sa sinumang masusing nagmamasid, iba ang makikita. Isang lalaking kalmadong inaakay ang isang tao papunta sa bitag. Si Felipe ay mukhang elegante sa kanyang makinis na kulay abong suwit na seda. Kumikinang ang kanyang relo at ang kanyang sapatos ay makintab na makintab. Bawat detalye ng kanyang anyo ay nagpapakitang siya'y makapangyarihan, parang siya ang may kontrol. Huwag kang kabahan, Felipe, bulong ni Felipe sa palakaibigang tono. Ngayon ang araw na titigil ka ng maging simpleng rancho at sisimulan mo ang paglalakbay mo bilang tunay na negosyante. Magtiwala ka sa akin. Kaya nga ako nag-aral sa syudad. Alam ko kung paano kumilos ang mga Amerikano. Sinusubukan kong hindi kabahan, Felipe, tapat na sagot ni Felipe. Pero tingnan mo naman ang lugar na ito, napakamagarbo. Hindi pa ako nakapasok sa ganitong klaseng restaurant, sabi niya habang lumilinga sa paligid. Pati sahig sobrang linis, parang pwede kang kumain direkta rito. Mahinang tumawa si Felipe. Hindi mo ba gugustuhing maging ganito rin ang itsura ng bahay mo? Tanong niya. Sa deal na ito, kikita ka na ng totoong pera, mabibili mo na ang lahat ng pinapangarap mo, hindi mo na kailangang mainggit sa buhay ng iba. Hindi naman ako naiinggit, sagot ni Felipe. Iba lang, hindi ako sanay. Napakaganda ng lahat sa paligid, ngunit pakiramdam niya'y banyaga ang lahat. Ang isang lalaking buong buhay na nasa ilalim ng bukas na langit, napapaligiran ng lupa at hangin. Ngayon ay parang mantsa sa isang bagay na mahalaga. Kung alam ko lang na ganito ito kamagarbo, nagsuot sana ako ng pinakamaganda kong damit, amin niya. Mga magsasaka lang ang lagi kong nakakaharap, hindi namin pinapansin ang itsura. Pero dito, parang tinitingnan ako ng lahat na hindi ako kabilang. Ako pa ang sinisisi mo ngayon? Singit ni Felipe. Sinabi ko na sa iyo ang pangalan ng lugar, sikat ito. Akala ko alam mo na kung ano ang klase nito. Yumuko si Felipe nahihiya dahil hindi niya alam at dahil parang kasalanan pa ng kaibigan niya. Ngunit alam na alam ni Felipe ang ginagawa niya. Simula pa lang, plano na niyang siya lang ang magmumukhang mahalaga at eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa plano. Halika na, huwag kang mag-isip ng ganyan, masayang sabi ni Felipe. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa meeting na ito. Kahit dumating kang puno ng putik, walang mangangahas magsalita. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Tama ka,
tango ni Felipe, tumuwid ang tindig. Para ito sa pamilya ko, kahit gaano ako ka-out of place, itutuloy ko ito. Iyan ang gusto kong marinig, grin ni Felipe. Ako na bahala sa pagsasalin. Ilang taon na akong nasa abroad. Perpekto ang Ingles ko. Magiging maayos ang lahat. Ang puso ni Felipe ay nakaugnay sa kanyang rancho, Los Cedros. Hindi lang ito lupa. Ito ang kanyang buhay, pamana at kinabukasan para sa kanyang mga anak. Ngunit dumadami ang utang at ang pangarap na palawakin ng negosyo ng baka ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang tulong ni Felipe, ang kaibigang bumalik na may dalang malalaking pangako ng investments at dolyar mula Amerika. Pagdating nila sa mesa, na nasa pinaka-eksklusibong sulok ng restaurant, may dalawang seryosong lalaki nang naghihintay, sina Ginoong Antonio at Ginoong Mauricio kasama ang kanilang mga assistant na sina Valeria at Esteban. Habang papalapit sina Felipe at Felipe, tumayo ang dalawang negosyante ng pormal, mga lalaking itinuturing ang oras na parang ginto. Biglang nagbago ang kilos ni Felipe. Lumitaw ang isang pulidong ngiti habang binabati sila sa mabilis at makinis na Ingles. Si Felipe naman ay tahimik na nakatayo sa tabi. Pakiramdam niya ay parang lumang relikya sa isang modernong art exhibit. Isang karangalan po mga Ginoo, kumpiyansang sabi ni Felipe. Itinuturo si Felipe. Ito ang magsasakang nabanggit ko. Pasensya na po sa kanyang itsura at amoy. Mahirap alisin ang amoy ng hayop sa taong buong buhay kasama ang mga ito. Ang pagpilit sa kanya na magbihis ng maayos ay magiging insulto sa kanyang tradisyon. Hindi niya nauunawaan na may tamang oras at lugar para sa mga bagay. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Tumingin si Ginoong Antonio kay Felipe, medyo hindi komportable sa malupit na paglalarawan niya sa sariling kaibigan. Hindi kailangang magsalita ng ganyan. Maaari siyang dumating kung paano niya gusto, mariing sagot ni Antonio. Maraming salamat po sa kabaitan ninyo, sagot ni Felipe na may sanay ng ngiti. Si Felipe, napansing tinitingnan siya ni Antonio, ay ngumiti ng mainit at iniabot ang kanyang kamay na bakas ng hirap. Tumawa ng bahagya si Felipe at sinabi sa Espanyol, "Batiin mo sila, Felipe. Sinabi ko lang na ikaw ang pinakamahusay na rancher at ipinagmamalaki mo ang lupa mo." Nakipagkamay si Felipe ng may lakas at katapatan, isang uri ng kamay na higit pa sa anumang pirma. Hindi inalis ni Ginong Mauricio ang tingin kay Felipe. May hindi tugma sa larawang ipininta ni Felipe. Hindi mukhang tanga si Felipe. Pagkatapos, lumapit ang mga assistant. Napansin ni Valeria na pinagpapawisan pa si Felipe mula sa paglalakad, kaya magiliw siyang nag-alok. "Ikinagagalak ko kayong makilala, sir. Darating na ang mga waiter. Maupo po kayo," sabi niya habang itinuturo ang upuan sa tapat ni na Antonio at Mauricio. Dagdag pa niya, "Mainit po ngayon. Gusto po ba ninyo ng isang basong tubig bago dalhin ang menu?" Ngunit hindi sumagot si Felipe. Wala siyang naintindihang kahit isang salita. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagsasalita ng Ingles at siya'y hindi marunong. Tumingin siya kay Felipe, tahimik na humihingi ng tulong. Bumaling si Felipe kay Valeria at sumagot, "Ay huwag na kayong mag-alala, sanay siya sa ilalim ng matinding araw. Alam ninyo naman, ang mga magsasaka, gising bago magbukang liwayway, nagtatrabaho hanggang gabi. Mas matibay pa siya kaysa sa mula. Palalamigin siya ng aircon agad. Tama ba, Felipe?" Tinapik niya si Felipe sa likod. Si Felipe, walang kamalay-malay sa tunay na sinabi, ay ngumiti ng mabait. Akala niya tapat na isinasalin ni Felipe ang lahat. Ngunit nakaramdam ng kaba si Valeria. Marami na siyang nakilalang mayayaman at makapangyarihan, at alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi laging may kasamang kayabangan. Ngunit si Felipe na halos walang yaman ay puno ng pride. Tumalikod siya, hindi humanga. "Ayos lang po ba talaga kayo, Ginong Felipe?" Tanong niya muli, umaasang marinig ito mula sa kanya mismo.
Ay pasensya na po, hindi ako marunong mag-Ingles, sabi ni Felipe sa Espanyol, nahihiya at hindi komportable. Kahit hindi naiintindihan ni Valeria ang Espanyol, ramdam na ramdam niya kung gaano siya kabalisa. Mabilis na sumingit si Felipe na may magalang na ngiti. Miss Valeria, ako na po ang bahala sa pagsasalin at komunikasyon sa meeting na ito. Dahil hindi marunong mag-Ingles si Felipe, sabihin ninyo lang po sa akin ang anumang nais ninyong iparating at sasagot ako para sa kanya. Naiintindihan ko, kalmadong sagot ni Valeria. Muling bumalik ang malamig at profesional niyang ekspresyon. Mula noon, tahimik niyang napagdesisyunan na hindi na siya magsasalita pa sa buong pulong. Si Ginoong Mauricio, na tahimik na nagmamasid sa palitan ng salita, bahagyang itinaas ang kamay upang tawagin ng isang waitress. Pakidala po ng tig-isang baso ng tubig, ang lahat, pati na rin ang menu, sabi niya na may banayad ngunit autoridad na tono. Malaki ang ibig sabihin ng maliit na kilos na iyon. Ipinakita nito ang paggalang kay Felipe at tahimik na suporta kay Valeria, parang banayad niyang tinututulan ang pagtatangka ni Felipe na kontrolin ang usapan. At sa unang pagkakataon, bahagyang nawala ang kumpiyansang ngiti ni Felipe. Maya-maya may isa pang waitress na lumapit sa kanilang mesa, dala ang mga bagay na ipinahiling ni Mauricio. Bata siya, may maitim na buhok na maayos na nakapusod at nakasuot ng malinis at eleganteng uniforme. Sa kanyang name tag nakasulat Miranda. Habang papalapit siya, napatingin ang kanyang mga mata kay Felipe. Hindi niya maiwasang mapansin ang matinding kaibahan sa pagitan ng maalikabok at luma niyang damit pang rancho at ng mamahaling suit ng iba. Isang bagay iyon na imposibleng hindi mapansin, ngunit si Miranda ay hindi lamang isang waitress. May pinag-aralan siya sa business administration at umalis sa kanyang bansa dahil sa krisis, umaasang makabuo ng mas magandang buhay sa ibang lugar. Umaasa sa kanya ang kanyang pamilya. Buwan-buwan, nagpapadala siya ng pera pauwi upang suportahan sila. Sa kanilang bayan, ang kanyang mga magulang ay nagkaroon noon ng maliit na negosyo na kalaunan ay bumagsak. Mayroon siyang 2 nakababatang kapatid na lalaki, isa nasa kolehiyo, ang isa naman ay nag-aaral pa. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa kahit anong makuha nila, ngunit kahit parehong may kita, hindi pa rin sapat. Pinapalakas ni Miranda ang loob nila sa pinakamahirap na panahon, lalo na kapag pakiramdam nila'y talunan na sila at hindi na makaraos. Umalis siya ng bansa na may pangako. Tutulungan niya silang buhatin ang bigat at ipagmamalaki siya ng pamilya. Kaya ngayon kahit tingnan siya ng iba bilang simpleng waitress lamang, napakahalaga ng trabahong iyon para sa kanya. Bawat sahod, bawat tip mula sa mamahaling restoran na ito ay isang lifeline para sa kanya at sa mga mahal niya sa buhay. Maingat na ipinamahagi ni Miranda ang mga baso ng tubig, determinadong maglingkod ng may pag-iingat at profesionalismo. Gracias, sabi ni Felipe sa Espanyol habang tinatanggap ang baso. Napatingin si Miranda sa kanya, nagulat. Matagal na mula nang marinig niya ang sariling wika, biglang dumaloy ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Latino rin siya. San kaya siya galing? Naisip niya. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili, bahagyang umiling na parang gumigising mula sa panaginip. Hindi mahalaga kung saan siya galing, paalala niya sa sarili. Mag-focus ka sa trabaho, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Naalala niya ng malinaw ang nangyari ilang araw lang ang nakalipas. Noong hapon na iyon, may isang mayamang pamilya na kumain sa restauran. Naiwan ng kanilang munting anak ang isang maliit na pitaka. Si Miranda, gustong gumawa ng tama, ay nagmadaling ibalik yon. Ngunit imbes na magpasalamat, nainis ang mga magulang, galit na naistorbo sila dahil sa isang bagay na para sa kanila ay walang halaga. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang boss.
Miss Miranda, akala mo ba ito'y mumurahing restaurant sa bansa mo? Sigaw nito. Huwag na huwag kang kakausap ulit sa mga kliyente. Nandito ka para sumunod. Wala nang iba. Kahit may makita kang kahina-hinala, manahimik ka at gawin ang trabaho mo. Hindi basta-basta ang mga kliyenteng ito. Makapangyarihan sila at gusto nila ng privacy. Ano man ang mangyari rito, wala kang narinig, wala kang nakita, naiintindihan mo? Yumuko si Miranda at marahang sumagot. Opo sir, naiintindihan ko. Hindi na po mauulit. Hindi niya kayang mawalan ng trabaho. Maganda ang bayad at napakatagal bago niya ito nahanap. Linawin ko, dagdag ng boss. Isang reklamo pa at tapos ka na, sawang-sawa na ako sa mga tulad mo. Mga dayuhan, tumatakbo mula sa sirang bansa ninyo at akala ninyo pwede na kayong basta pumasok dito. Sa totoo lang nagkamali ang HR na kinuha ka. Dapat naglilinis ka ng banyo, hindi nagsisilbi sa mga bisita. Pagkatapos noon, galit siyang umalis, iniwan si Miranda na parang nanigas sa kinatatayuan. Mula noon, gumawa si Miranda ng isang panata. Ano man ang mangyari sa isang mesa, mananatili siyang malayo. Walang tanong, walang opinyon, walang pakikialam. Kailangan niyang maging invisible, walang mata, walang bibig, walang tenga. Isa lamang katawan na sumusunod sa utos. Nalulunod sa pag-iisip si Miranda, naaalala ang mga nakaraang sandali habang maingat niyang ibinubuhos ang alak, isang mamahaling cabernet na nagkakahalaga ng $500 bawat bote. Sa sandaling iyon, lumingon si Felipe kay Felipe at sinabi, Felipe, pakisabi sa kanila na bilang may-ari ng lupang ito, gumigising ako araw-araw ng 4:00 ng umaga upang simulan ang trabaho ko. Pero kahit ganoon, madalas ay hindi pa rin sapat para matapos ang lahat ng kailangang gawin. Kaya gusto kong ako mismo ang magsanay sa mga bagong manggagawang darating sa susunod na linggo pagkatapos nilang pumirma sa kasunduan. Gusto kong matiyak na tama ang trabaho at maayos ang koordinasyon. Dagdag pa niya, gusto ko rin ng kumpletong detalye kung paano hahawakan ng transportasyon at kung paano maihahatid ang aming mga ani hanggang sa kanilang mga planta ng produksyon. Tumango si Felipe at agad lumipat sa Ingles upang kausapin sina Antonio at Mauricio. Gaya ng nabanggit ko kanina, panimula niya sa kalmadong tinig. Si Felipe ay sabik na talagang mawala na ang lupang ito. Sabi niya ay tuyo ito at walang silbi. At sa totoo lang nagtataka siya kung bakit may gugustong mag-invest kahit $1 sa walang kwentang lupang ito. Halos nagmakaawa pa siya sa akin na dalhin ko kayo rito para kunin na ninyo ito sa kanya. Malakas siyang uminom, may utang sa sugal at balak niyang ipasa ang lupa sa akin. Ang totoo, pagmamay-ari ko na ang karamihan sa nakapaligid na lupa kaya alam ko ang tunay nitong halaga. Sa katunayan, masiglang lumalago ang mga pananim dito. Talaga? Seryosong sagot ni Antonio habang sinusuri ang mga dokumentong nasa harapan niya. Sina Antonio at Mauricio ay mga negosyanteng diretsyo at walang paligoy-ligoy. Wala silang pakialam sa personal na buhay ng sinuman maliban kung makaaapekto ito sa kanilang kasunduan. Para sa kanila, ang mga sinasabi ni Felipe tungkol kay Felipe ay parang tsismis na walang saysay. Kaya lahat ng operasyon at pagmamay-ari ng lupa ay mapupunta sa iyo lamang? Tanong ni Mauricio, ibinabalik ang usapan sa mismong deal. Eksakto! Kumpirmasyon ni Felipe. Pagod na si Felipe sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap, handa na siyang ipasa sa iba ang responsibilidad. Ako ang mamamahala sa lahat at siya'y kukuha na lang ng bahagi sa kita. Napagkasunduan na namin kung ilang porsyento ang mapupunta sa kanya. Sa amin na iyon, hindi na ninyo kailangang alalahanin, sabi ni Felipe na may malapad na ngiti. Ano ang sinabi nila, Felipe? Tanong ni Felipe, sabik na malaman. Sumasang-ayon sila na ikaw ang dapat magsanay sa mga manggagawa. Makinis na pagsisinungaling ni Felipe.
Ikaw ang may-ari ng lupa at malinaw naman na ikaw ang mas nakakaalam sa trabaho kaysa kanino man. Tinanggap niya ang mga dokumento mula kay Antonio, mga papeles na naglalaman ng mga tuntunin ng kasunduan sa negosyo. Si Miranda, na kanina'y tahimik lamang na nakapikit na parang utusang naghihintay ng utos, ay biglang dumilat ng malaki sa hindi makapaniwala. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig niya. Nasasaksihan ba niya ngayon ang isang panlilinlang na nagkakahalaga ng milyon-milyon mismo sa harapan niya? Pakisuri ang kontrata at sabihin sa amin kung may komento kayo, sabi ni Mauricio. Nasuri ko na po, Ginoong Mauricio, kumpiyansang sagot ni Felipe. Hindi na nag-aalala si Felipe sa mga detalye ng kontrata. Nandito lang siya upang pumirma ng ilang papeles. Mula ngayon, ako na ang opisyal na may-ari. Lahat ng expansion at kasunduan sa negosyo ay ako na ang hahawak. Habang nagpapatuloy ang usapan, isa-isang binabaliktad ni Felipe ang mga papeles. Pinagmamasdan siya ni Felipe nang may paghanga, lubos na naniniwalang isinasalin ni Felipe ang kanyang mga iniisip na ipinaglalaban ng lupa, sinasabing mas luntian ang damo sa mga burol kaysa saan man at pinupuri ang malinaw na tubig mula sa balon. Samantala, nakaramdam si Miranda ng matinding pagkahilo sa sikmura habang unti-unti niyang nauunawaan ang nangyayari. Nasasaksihan niya ang isang taong lubos na niloloko. Nagsisinungaling si Felipe, ikinukwento sa mga Amerikano ang isang bersyon ng istorya na kabaligtaran ng sinabi ni Felipe. Nagpapanggap siyang pinahahalagahan at iginagalang nila ang lupa. Samantalang ang totoo, puro pang-iinsulto lamang ang ginawa niya sa kaibigan niya sa likod nito. Kumikislap ang mga mata ni Felipe habang patuloy niyang pinupuno ang silid ng kasinungalingan tungkol sa mga deal at kita na hindi naman talaga matatanggap ni Felipe kailanman. Walang kamalay-malay sa pagtataksil, uminom si Felipe ng tubig at tumingin kay Miranda. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang parehong ekspresyong dati niyang nakikita sa kanyang ama. Halo ng kabutihan, pagod at isang matibay na paniniwala sa kabutihan ng ibang tao. Nakaramdam si Miranda ng matinding pagkahilo sa sikmura. Ang kawalan ng katarungan sa lahat ng ito ay parang humigpit sa kanyang lalamunan na tila isang masakit na buhol. Alam niya na kapag nakialam siya sa usapan ng mga kliyente, maaari niyang mawala ang lahat. Ang trabaho niya, ang visa niya at ang nag-iisang pagkakataon na masuportahan ang kanyang pamilya sa kanilang bayan. Isang malupit na pagpipilian iyon. Ito ay pagitan ng sarili niyang kinabukasan o ng isang magsasakang hindi man lang niya kilala. At saka, parang mismong hangin ang nagbabala na may mangyayaring hindi maganda. Napansin niyang papalapit ang kanyang boss, nakamasid sa kanya mula sa malayo. Agad yumuko si Miranda, dala ng purong takot. Sinubukan niyang patahimikin ang isip niya sa pamamagitan ng mga dahilan. Ano man ang mangyari, hindi ko ito responsibilidad. Nagtiwala siya sa maling tao, dapat pinrotektahan niya ang sarili niya. Kung niloloko siya, problema niya yon, hindi akin. Lahat naman may sariling laban sa buhay. Kung magsasalita ako ngayon, baka pasalamatan lang ako. Pero kapalit nito, mawawala ang buong buhay ko. Habang pinipilit ni Miranda na balewalain ang konsensya niya at manatiling tahimik, sinubukan niyang tumingin sa ibang direksyon hanggang sa may narinig siyang bagay na nagpahinto sa buong katawan niya. Napakasaya ko, Felipe, emosyonal na sabi ni Felipe. Sa deal na ito, maayos ko na rin sa wakas ang bahay ko bago pa ito tuluyang gumuho. Matagal ko ng pangarap na mabigyan ng pamilya ko ng mas magandang buhay. Lumaki sina Joaquin at Fernanda na kulang sa napakaraming bagay. Nang mag-aral sila, maghirap at bumuo ng sarili nilang pamilya, nahihiya ako dahil hindi ko maibigay ang nararapat para sa kanila. Kahit gaano ako magsikap, walang nagbabago. Pakiramdam ko'y nabigo ako bilang ama at bilang asawa.
Ngayong matatanda na ang mga anak ko, tuwing tinitingnan ko ang kanilang mga mata, nakakaramdam ako ng matinding guilt sa lahat ng tiniis nila. Sana mapakiusapan ko silang patawarin ako dahil naging isang walang silbing ama ako, isang ignorante lamang na marunong lang magbungkal ng lupa. Sana maibalik ko ang panahon nung maliliit pa sila, humihingi ng laruan, mainit na pagkain at magandang silid na matutulugan. Sana bumalik ang kabataan ng asawa ko para maalagaan ko siya, mapasaya ko siya at maranasan niyang mamuhay ng walang alalahanin. Sa kontratang ito, mabibigay ko na rin sa wakas ang ginhawang matagal ko nang gustong ibigay sa kanila. Ang tanging kapayapaan na lang sa puso ko ay ang malaman na hindi kami magiging pabigat ni Fatima balang araw dahil kaya na naming suportahan ang sarili namin. Ang matandang tanga na ito ay nabigo sila pero hindi pa rin ako tumitigil sa pagsubok na ibigay sa kanila ang pinakamabuti kahit nahuli na. Tumingin lamang si Felipe sa kanya, bahagyang ngumiti at bumalik sa mga papeles. Para sa kanya, walang halaga ang taos-pusong salita ni Felipe. Ngunit nagsimulang mapuno ng luha ang mga mata ni Miranda. Halos hindi niya mapigilan, parang nakikinig siya sa sarili niyang ama. Ang lungkot sa boses ni Felipe, ang pagsisisi sa kanyang mga mata, iyon mismo ang nakita niya sa kanilang tahanan bago siya umalis. Naalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ama, ang paraan ng pag-iyak niya at mahigpit na pagyakap dito. Sinasabing ipinagmamalaki niya ang bawat sakripisyong ginawa nito. Naalala niya kung bakit siya narito. Dinurog ng buhay ang kanyang pamilya gaya ng pagdurog nito sa magsasakang ito. Pareho silang minsang nakaranas ng kawalan ng pag-asa. At sa sandaling iyon, may napagtanto si Miranda na masakit ngunit malinaw. Walang pinagkaiba si Felipe at ang kanyang ama. Ano ba ang ginagawa ko? Naisip niya. Nagtatago ako na parang duwag, pinoprotektahan ang sarili ko habang sa harapan ko sinisira nila ang buhay ng isang inosenteng tao. Isang lalaking kung siya ang ama ko, hinding-hindi ko hahayaang lukohin at nakawan siya ng ganito. Tumuwid si Miranda at itinaas ang kanyang tingin ng may determinasyon. Tinanggap niyang maaaring mawala sa kanya ang lahat. Ngunit hindi niya kayang manood lamang habang winawasak nila ang buhay ng taong ito. Naglakad siya papunta sa mesa at lumapit kay Felipe. Kunwari inaayos lamang niya ang kubyertos bago dumating ang inorder niyang pagkain. Maliit lang ang pagitan nila, ngunit sapat upang marinig niya siya ng malinaw. Sir, huwag po kayong pumirma, mabilis na bulong ni Miranda sa agarang Espanyol. Nanginginig ang boses sa tindi ng emosyon. Hindi siya nagsasalin. Nagsisinungaling siya sa inyo. Tinatawag niya kayong ignorante sa harapan nila. Ninanakaw niya ang lupa ninyo habang nakaupo kayo rito. Pakiusap, huwag po kayong pumirma. Biglang nanigas si Felipe. Ang kamay niyang aabot sana sa baso ng alak ay tumigil sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon kay Miranda, hinahanap sa mukha nito kung may bakas ng biro. Ngunit ang nakita niya ay matinding katapatan. At isang habag na napakalakas na tila nagbalik sa kanya sa realidad. Napansin ni Felipe ang kakaibang nangyari sa maikling palitan ni Miranda at Felipe. Kumitid ang kanyang mga mata, matalas at nanlilisik na parang mga talim. Hoy, ikaw! Sigaw niya kay Miranda sa marahas na Espanyol, puno ng autoridad ang boses. Parang ipinapaalala na wala siyang karapatang magsalita. Tigilan mo ang panggugulo sa lalaki at kumuha ka ng mas maraming tinapay. Hindi ka namin binabayaran para umiyak at magkwento ng problema mo sa mga kliyente. Tumayo si Miranda ng tuwid, kalmado at kontrolado ang tindig, dala ang tahimik na dignidad na dahilan upang mapatingala si Ginoong Antonio mula sa kanyang mga papel. Hindi siya sumagot sa insulto,
Sa halip, bahagya siyang yumuko at umatras palayo sa mesa. Ngunit bago tuluyang lumakad, tiningnan niya si Felipe sa huling pagkakataon, isang malakas at tahimik na mensahe na tila bumubulong. Nasa harap mo ang katotohanan, kailangan mo lang itong makita. Mabilis na bumaling si Felipe kay Felipe, pilit pinapakalma ang tensyong nakabitin sa hangin na parang madilim na ulap bago ang bagyo. Ipinadulas niya ang mga dokumentong siya lang ang nag-review papunta sa mesa sa harap nito. Felipe, dumating na ang sandali, sabi ni Felipe habang binubuklat ang huling pahina ng kontrata. Mabilis ang oras ng mga ginoong ito. Pumirma ka lang dito at ilagay ang fingerprint mo sa itaas para walang pagdududa na iyo ito. Ang unang dokumento ay para sa negosyo ng pananim at ang pangalawa naman, gaya ng sinabi ko, simpleng export permit lang para makatawid ang mga alaga mong hayop sa border nang walang problema. Pirmahan mo ito at bukas bibilan kita ng bagong truck na matagal mo nang pinapangarap. Tinitigan ni Felipe ang mga papel. Ang mga letrang Ingles ay parang hanay ng maliliit na langgam, isang hukbong nagmamartsa diretsyo sa pagbagsak ng kanyang mundo. Sa unang pagkakataon, ang malamig na hangin mula sa bentilasyon ay tila naging mabigat at nakakasakal, hindi nakakapresko. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo noon, ang taong pumipirma sa papeles na hindi niya mabasa ay para na ring ibinibigay ang kaluluwa niya sa demonyo. Dahan-dahang ibinalik ni Felipe ang gintong pan sa mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa makintab na kahoy ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa tahimik na silid. Felipe, sabi ni Felipe, hindi na nanginginig ang boses kundi matatag at mabigat, parang mismong tinig ng lupa. Gusto kong ipaliwanag sa akin ang bawat bahagi nito sa Espanyol. Bahagya niyang ibinaling ang ulo. Waitress, tawag niya, pakiusap, lumapit ka rito. Nanigas ang ngiti ni Felipe. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa batok niya habang papalapit si Miranda sa mesa. Ang mga Amerikano, kahit hindi naiintindihan ng Espanyol, ay ramdam na may nagbabago. Iba na ang enerhiya sa silid. Yumuko si Antonio pasulong, nakaramdam ng problema. Felipe, huwag mo nang pahirapan pa ito, sabi ni Felipe, pilit pinananatiling kalmado ang boses. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nagtataksil, kinakatok ng nerbiyoso ang ibabaw ng mesa. Milyonaryo ang mga lalaking ito at napakahalaga ng oras nila. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang kontrata, hindi ba? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ako lang ang tumulong sa iyo nang pinagtatawanan ka ng iba dahil sa punit mong damit. Nakatuon ang tingin ni Felipe sa kanya, madilim at matalim. Pinagkakatiwalaan ko ang lupa, Felipe, sabi niya, at sinasabi ng lupa sa akin na kapag nagmamadali ang isang tao sa pagkuha ng pirma ko, iyon ay dahil balak niya akong ilibing. Humarap siya kay Miranda. Pakiusap, miss, basahin mo sa akin ang kontrata. Doon na tuluyang sumabog si Felipe. Ang mahinahon at kaakit-akit na imahe na suot niya na parang maskara ay tuluyang nabasag. Hinampas niya ang mesa gamit ang kamao, nagpanginig sa mga baso at nagpatalon sa mga kubyertos. Tama na! Sigaw niya, kumukulo ang galit at umalingaw-ngaw sa eleganteng restaurant, dahilan upang mapatingin ang lahat. Akala mo hahayaan kitang ipahiya ako ng ganito? Paano mo nagawang ilagay ang isang waitress sa ibabaw ko? Ikaw, may sinabi ka sa kanya, hindi ba? Ikaw na maliit na daga. Matuto kang lumugar, isa ka lang tagapagsilbi, trabaho mong manahimik at linisin ang kalat namin. Lumayas ka rito. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Miranda, muling nagsalita sa Espanyol. Tinitiyak na sila lang ni Felipe ang makakaintindi. Ngunit hindi bulag ang mga Amerikano. Kahit hindi nila alam ang mga salita, kitang-kita nilang nawawala na sa kontrol ang lahat. Si Renato, ang manager ng restaurant, ay nakamasid na mula pa nang yumuko si Miranda para bumulong kay Felipe.
Plano na niyang tanggalin siya pagkatapos ng shift. Ngunit ngayon, nang makita niyang sumabog ang komprontasyon, dali-dali siyang lumapit upang pakalmahin ang sitwasyon bago pa lumala. "Mga Ginoo, lubos po akong humihingi ng paumanhin," sabi ni Renato sa Ingles, lumapit at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Miranda gamit ang kabilang kamay. "Aalisin ko agad ang babaeng ito at sisiguraduhing mapaparusahan siya ng nararapat. Pakiusap, unawain ninyo. Hindi niya kinakatawan ang aming restaurant. Humihingi kami ng kapatawaran." Malalim siyang yumuko, halos dumikit ang ulo sa sahig, sa hiya at desperasyon. Namumula ang mukha niya sa galit habang lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso ni Miranda. "Hindi! Bitawan ninyo ako!" sabi ni Miranda sa pagitan ng nakadiin ng ngipin. Napapangiwi sa sakit dahil parehong lalaki ang humahawak sa kanya. "Tumahimik ka," singal ni Renato. "Kunin mo ang mga gamit mo, tapos ka na rito. At sinasabi ko sa iyo, sisiguraduhin kong wala nang ibang tatanggap sa iyo kahit kailan. At sa pagkakataong ito, hindi na iyon basta banta. Isa na iyong pangako." Ramdam ni Miranda ang banta sa hangin, mabigat at mapanganib. Ang tingin sa mga mata ni Felipe ay nagsabi ng lahat. Kapag hindi siya sumunod, mabilis na mauuwi sa karahasan ang lahat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang hayaang tumulo ang mga iyon. Itinaas niya ang ulo, mahigpit na kumakapit sa huling piraso ng kanyang dangal. At saka isang matatag na boses ang bumasag sa tensyon. "Bitawan ninyo siya, pareho kayong dalawa." Lahat ay napalingon. Si Felipe iyon, matatag ang tono niya, makapangyarihan, malayong malayo sa natatakot na magsasaka kanina. Wala na siyang kaba o pag-aalinlangan. Nagbago siya. Ngayon nakatayo siya na parang tagapagtanggol, handang protektahan ang matapang na dalagang nagsapalaran ng lahat upang balaan siya. "Kapag hinawakan ninyo siya ulit," sabi niya sa Espanyol, "tatawag ako ng pulis." Tumayo mula sa mesa sina Antonio at Mauricio, kasama ang kanilang staff. Mahigpit ang kanilang mga mukha. "Ano ang ibig sabihin ng kaguluhang ito, Ginoong Felipe?" tanong ni Antonio, halatang nainsulto sa malakas na pagtatalo sa wikang hindi nila naiintindihan. "Wala lang po," sagot ni Felipe, pinupunasan ng noo gamit ang nanginginig na kamay. Mabilis ang takbo ng isip niya, desperadong makahanap ng paraan para maalis ang waitress bago pa lumala ang lahat. Isa lang siyang pasaway na naglagay ng kung anu-anong ideya sa ulo ng matanda, kaya ayaw na niyang pumirma. Samantala, tahimik na pinakiusapan ni Valeria ang isa pang server na tawagin ang manager. "Miss Miranda, tama ba?" tanong ni Felipe habang maingat na binabasa ang name tag nito. "Pakiusap, kailangan kong basahin mo sa akin ang kontratang ito at pagkatapos isalin mo ang sasabihin ko sa mga ginoong ito." Tumango si Miranda at inabot ang mga dokumento. Ngunit bago pa siya makapagsimula, biglang inagaw ni Felipe ang mga iyon mula sa kanyang kamay. "Tama na, sobra na," sigaw niya. "Security, ilabas ninyo ang babaeng ito." Mabilis dumating ang mga guwardya kasabay ng pagpasok ng manager. Namumutla si Renato, boss ni Miranda, nang makita ang eksena. Napagtanto niyang mapapahamak din siya dahil hinayaan niyang mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Alam na alam ni Miranda kung paano ito matatapos. Isang tulad niya ang unang kakaladkarin palabas, hindi pakikinggan at saka na lang tatanungin kung tatanungin man. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon, kaya kumilos siya. "Mga Ginoo," sigaw niya sa Ingles, malakas ang boses. "Narinig ko ang lahat ng sinabi. Hindi ko kayang manahimik habang sinusubukan nilang nakawin ang lahat mula kay Ginoong Felipe. Hindi siya ang taong ipinapakita nila. Isa siyang mabuting tao, masipag, tapat at mahal niya ang kanyang lupa. Ayaw niya itong isuko. Nagsinungaling si Felipe sa inyo, gaya ng pagsisinungaling niya kay Ginoong Felipe."
Napatitig ang mga Amerikano sa gulat na katahimikan. "Tinatawag mo akong sinungaling?" sigaw ni Felipe. "Ilabas ninyo siya rito!" Marahas niya itong itinulak papunta sa mga gwardiya. "Mga gwardiya," mariing sabi ni Antonio, ang boses niya'y parang kulog na bumasag sa kaguluhan. Lumingon si Felipe sa kanya, umaasang kakampi, ngunit nagpatuloy si Antonio. "Hawakan ninyo ang lalaking iyon," sabi niya. Tinuturo mismo si Felipe. Nanigas si Felipe. Sandali, hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin." Sigaw niya habang lumapit ang mga gwardya at walang pag-aalinlangang pinigilan siya. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Felipe, mabigat ang mga mata sa pagtataksil. Sandali niyang pinag-alinlangan si Miranda. Naisip niyang baka nagkamali ito ng intindi o maling hinusgahan si Felipe. Ngunit nang makita niyang ganoon ka-agresibo ang kaibigan niya, nagmamadaling pilitin siyang pumirma nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong basahin ang papeles. Napatunayan ang lahat. Ang sakit ng maloko ng taong pinagkatiwalaan niya ay tumusok ng malalim sa dibdib niya. Gayunman, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang buong lawak ng plano ni Felipe. Yumuko si Felipe at pinulot ang mga papel na nahulog sa sahig sa gitna ng kaguluhan. Lumapit ang mga Amerikano. Felipe," mahinahong sabi ni Mauricio, "hindi pa namin lubos na alam ang nangyayari, pero maaari ninyong gamitin ang telepono ko para matranslate ang mga dokumentong gusto ni Felipe na pirmahan ninyo." Iniabot niya ang kanyang cellphone, bukas na sa translation app na kayang ipakita ang kontrata sa Espanyol. Isinalin ni Miranda ang sinabi ni Mauricio. Tumango si Felipe nang may pasasalamat at sinimulang basahin ang screen ng maingat. Ilang sandali lang, dumilim ang kanyang mukha. Nabigatan siya sa pagkabigla, lungkot at pagkasuklam. "Ang unang papel na ito," sabi niya pilit ang boses, "ay ganap na paglilipat ng lupa ko sa pangalan ni Felipe." Ang pangalawa ay nagsasabing siya ang may-ari ng lahat at siya ang nakalista bilang taong makikipagnegosyo sa inyo. Isang mapait na lasa ang pumuno sa bibig ni Felipe. Humigpit ang dibdib niya sa galit. Isang hakbang na lang sana at napirmahan na niya ang pagkawala ng lahat. Ang tahanan niya, ang lupa niya, ang dignidad niya. Dahil nagtiwala siya sa kamay ng lalaking balak lamang siyang ipagkanulo. Ang buong kinabukasan niya at kinabukasan ng kanyang pamilya ay nakabitin sa isang hibla. Isinalin ni Miranda ang mga salita ni Felipe sa Ingles. Matatag ang boses habang ang bawat tao sa restaurant ay nakamasid sa nakabibinging katahimikan. Si Felipe, na mahigpit pa ring hawak ng mga guwardya, ay mukhang sasabog sa galit anumang sandali. "Hindi ito maaari," sabi ni Mauricio, umiling. "Sinabi niya sa amin na siya ang may-ari ng lupa. Ipinahayag niyang maliit na bahagi lang ang sa iyo at ibinibigay mo iyon sa kanya kapalit ng porsyento sa kita mula sa kasunduan. Sinabi rin niyang wala kang pakialam sa lupa, na wala na raw itong halaga at pagod ka na sa buhay probinsya at gusto mo na lang tumanggap ng pera." "Walang kahit anong porsyento para sa akin dito," malamig na sagot ni Felipe. Kalmado ang boses niya, ngunit puno ng sakit. Doon na pagtanto ng lahat ang katotohanan, gumawa si Felipe ng dalawang magkaibang bersyon ng kontrata, isa para lamang kay Felipe at isa pang lubos na naiiba na ipinakita niya sa mga Amerikano. "Hindi ka panipaniwala," sabi ni Mauricio sa wakas. "Nagsinungaling ka sa amin para maisagawa ang isang panlilinlang. Ginamit mo ang pangalan namin, ang negosyo namin, para nakawan ang isang inosenteng tao. Hindi iyon mapapatawad." Ang mga salita niya, puno ng tahimik na galit, ay tumama na parang yelo. Maingat na isinalin ni Miranda ang lahat para kay Felipe na nakinig ng mabuti. "Tama na," maring sabi ni Felipe. "Gusto kong dalhin ang lalaking ito sa pulis.
Kahit hindi ko napirmahan ng peking kontrata, nasa atin ang lahat ng huwad na papeles kung saan nagkunwari siyang pangunahing may-ari ng lupa. Tinalikuran niya si Felipe, ayaw na itong tingnan pa. Sa sandaling iyon, tumigil na si Felipe sa pagpapanggap. Dahil nabunyag na ang lahat, tuluyan na niyang inalis ang maskara. Walang utang na loob kang matandang lalaki, sigaw ni Felipe sa Espanyol, umaaling-awngaw ang pait sa boses. Dapat magpasalamat ka na ang tulad mo na amoy parintain ng baka ay nakaupo sa ganitong mesa, kumakain ng pagkaing hindi mo kailanman mabibili. Bibiyayaan pa sana kita ng bahagi, ako ang nagdala ng deal na ito. Pero hindi gusto mong mas marami para sa sarili mo dahil ikaw ang may lupa, hindi iyon patas para sa akin. Wala kang halaga kung wala ako. Hindi mo nga kayang magsalita ng wika nila. Kung wala ang pagsasalin ko, isa ka lang hayop na nagpapanggap. Mga koneksyon ko ang nagdala sa atin dito. Mas karapat dapat ako. Ibibigay ko sana sa iyo ang sa tingin kong sapat, pero ngayon wala kang makukuha. Bumalik ka sa bukid at magpakapagod na parang aso, mabuhay sa tira-tira. Tanging ang mga nakakaintindi ng Espanyol ang lubos na nakaunawa sa kanyang pagsabog. Humarap muli si Felipe sa kanya, kalmado pa rin, hindi natitinag ang ekspresyon, parang taong pinapanood ang kaaway na winawasak ang sarili. Felipe Rodriguez, mababang sabi ni Felipe, tiningnan mo ako bilang isang ignorante na maaari mong manipulahin. Hinusgahan mo ako dahil nagtatrabaho ako gamit ang aking mga kamay mula madaling araw hanggang dapit hapon na parang ginagawa akong tanga. Suot mo ang mamahaling suit mo at tinawanan ng luma at marumi kong damit. Akala mo mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin. At sa isang panahon, naniwala rin ako. Pero mali ako. Mali ako nang tingnan ko ang sarili ko na mas mababa kaysa sa iyo. Mali ako nang hangaan kita, isipin kang matalinong negosyante, isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ngunit ngayon malinaw na sa akin, minamaliit mo ako mula pa noon. Tinawanan mo ako, pero sa lihim, naiinggit ka sa akin. Kung napakaliit ng mayroon ako, bakit gusto mong kunin ang sakit? Ang kasakiman mo ang sumira sa iyo, at ako pa ang tinatawag mong tanga. Ngunit salamat sa isang mapagkumbabang waitress na itinuring mong wala lang nabuksan ang aking mga mata. Pinili niyang ipaglaban ang tama kahit kapalit nito ang lahat. May mga taong tulad mo sa mundong ito, Felipe. Walang moralidad, walang hiya. Pero mayroon ding mga taong may tapang at konsensya. Hanggat may mga tulad niya, laging aangat ang katotohanan sa ibabaw ng kasinungalingan at laging mananaig ang hustisya laban sa kawalan ng katarungan. Ang mga salita ni Felipe ay may lakas, hindi galit, dangal, hindi paghihiganti. Maingat na isinalin ni Miranda ang bawat pangungusap, nanginginig ang boses sa damdamin. Pagkatapos humarap si Felipe sa mga Amerikano. Hayaan ninyo akong ipakilala ang sarili ko ng maayos, sabi niya. Ang pangalan ko ay Felipe Castro. Ako ay isang magsasaka. Ang lupang tinitirhan ko ay inalagaan ng aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga kabayo ko ay aking mga kasama. Ang mga aso ko ay aking mga tagapagtanggol. Ang mga baka ko at ang mga bukid, iyan ang buhay ko. Araw-araw akong gumigising na may pasasalamat sa puso. Maraming tao ang maaaring maliitin ang tulad ko, isang magsasaka. Pero kung wala ang mga tulad namin, kung wala ang aming mga kamay, kung wala ang aming trabaho, walang pagkain sa inyong mga mesa. Kung kayo ay mga taong marunong gumalang sa trabaho ng isang magsasaka gaya ng paggalang ninyo sa sarili ninyong trabaho, handa akong makipag-usap sa inyo. Iniabot niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang taong namamalimos, kundi bilang kapantay. Tahimik na tumayo sina Antonio at Mauricio ng ilang sandali. Lubos nilang napagkamalan siya. Ang lalaking ito ay hindi ignorante, hindi tamad,
Siya ay tapat, matatag at karapat-dapat igalang. Si Antonio, ang mas matanda, ay lumapit at nakipagkamay kay Felipe. Isang karangalan ang makatrabaho ka, sabi niya. Ngumiti ng may tunay na paghanga sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya. Sa paligid nila, ang restaurant na kanina'y tahimik dahil sa kaguluhan ay biglang sumabog sa kusang palakpakan. Ang ibang bisita at staff na antig sa kanilang nasaksihan ay pumalakpak para sa hustisya, para sa tapang, para sa katotohanan. Lumapit ang manager, halo ang kaba at malalim na respeto sa mukha. Bahagyan niyang sininyasan ang mga guwardiya na higpitan pa ang hawak kay Felipe. G. Rodriguez, malamig na sabi ng manager, panahon na para umalis ka, hindi ka na welcome dito at iminumong kahi kong makipagtulungan ka, maliban kung gusto mong mas lalo pang maging publiko ang sitwasyong ito kaysa sa ngayon. Sinubukan ni Felipe na umalis na may natitirang kaunting dangal, bahagyang nakataas ang baba. Ngunit ang hiya ng kanyang pagtataksil ay napakabigat at bawat hakbang ay parang nakadikit ang kanyang mga paa sa marmol na sahig. Hinawakan siya ng mga gwardiya sa balikat at kinaladkad palabas, palayo sa kumikislap na mga ilaw na Murano glass, palayo sa amoy ng mamahaling alak. Habang hinihila siya palabas, ang mismong mga salitang isinigaw niya kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngayon ay parang isang malupit na biro. Kasabay nito, tahimik na nagsenyas ang manager ng restaurant kay Renato, boss ni Miranda, na tumabi muna. Agad na naunawaan ni Renato, pagkatapos ng nangyari, alam niyang tapos na ang panahon niya sa restaurant. Kailangan niyang humanap ng ibang trabaho sa ibang lugar. Habang pinagmamasdan pa rin si Felipe na inilalayo, inilabas ni Antonio ang kanyang personal na telepono at tumawag ng tahimik, ngunit determinado, isang tawag na titiyak na haharap si Felipe sa hustisya. Oo, nakikipag-usap ako sa opisina ng piskal, mariing sabi ni Antonio sa Ingles. Isinalin ito ni Miranda para kay Felipe, matalas at eksakto ang boses. Nagre-report kami ng malinaw na kaso ng corporate fraud, mga huwad na dokumento at tangkang pagnanakaw ng pribadong ari-arian. Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng security ng gusali. Gusto kong ituloy ang buong legal na aksyon. Hindi siya dapat makatakas sa bunga ng kanyang ginawa. Tahimik na nakinig si Don Felipe, matatag ang loob. Hindi niya naramdaman ang mapait na kasiyahan ng paghihiganti. Hindi niya iyon kailangan. Ang pumuno sa kanya ngayon ay mas malalim, isang napakalawak na kapayapaan. Ito ang uri ng kapayapaang dumarating lamang kapag alam mong sa huli, nahahabol ng katotohanan ng lahat at umuuwi ang hustisya gaano man ito katagal. Humarap siya kay Miranda. Tumingin ito pabalik sa kanya, halo ang ginhawa at lungkot sa muka. Masaya siya para sa kanya, para sa hustisyang naibigay, ngunit hindi niya maiwasang matakot sa susunod na mangyayari sa kanya mismo. Hindi na tiyak ang kanyang kinabukasan. Marahang hinawakan ni Felipe ang kanyang mga kamay. Mga kamay itong hinubog ng trabaho, makapalang balat, matibay, mga kamay ng taong dumaan sa hirap. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ina sa rancho. Anak ko, sabi ni Felipe, mabigat ang emosyon sa boses. Ang ginawa mo ngayon ay hindi mababayaran ng pera. Ibinalik mo ang boses ko nang may isang lalaking gustong patahimikin ako. Ipinagtanggol mo ang lupang pinagduguan ng aking mga ninuno gamit lamang ang iyong tapang. Hindi ko hahayaang manatili ka sa isang lugar kung saan walang nakakakita ng halaga mo. Nakikita ko ang talino mo, nakikita ko ang mga prinsipyo mo at iyon mismo ang kailangan ng negosyo ko. Yumuko si Miranda. Hindi na niya napigilan ang luha, dumulas ito sa kanyang pisngi na parang ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Naalala niya ang kanyang pamilya,
Ang bawat sakripisyong ginawa niya at kung paano siya inilagay ng tadhana sa mesang iyon sa araw na iyon upang protektahan ang isang bagay na ngayon ay parang pamana na rin niya. Bumaling si Felipe kay Antonio na tahimik na nakamasid. Ngayon nauunawaan ng negosyante na ang tunay na lakas ay wala sa pera kundi sa katapatan ng dalawang taong nasa harapan niya. G. Antonio, sabi ni Felipe habang isinasalin ni Miranda na may bagong kumpiyansang nagliwanag sa kanyang mukha. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon upang pag-usapan ang bagong kontrata. At gusto ko ring malaman ninyo ang bago kong Director of Operations, ang taong pinagkakatiwalaan kong mamuno sa proyektong ito ay ang babaeng ito. Tumango siya patungo kay Miranda. Naunawaan ni Antonio. Sa hangganan sa mahihirap na lupain, ang pinakamatagumpay na proyekto ay hindi nabubuo sa numero, kundi sa tiwala. At si Miranda, siya ang tiwala na naging totoo. Lumapit si Mauricio, ang mas batang partner, at iniabot ang kamay niya kay Miranda. Sa pagkakataong ito, wala na sa mukha niya ang dating pagiging walang pakialam, puro respeto na lamang. Isang karangalan ang makatrabaho ka, taos pusong sabi niya. Bukas, sisimulan ng legal team namin ang paggawa ng bagong terms. At ikaw ang mangangasiwa sa lahat upang matiyak na patas ito para kay Ginoong Felipe at para sa bawat magsasaka sa rehiyong ito. Tahimik na nakatayo si Miranda, hindi makapaniwala. Ilang minuto lang ang nakalipas, isa siyang waitress na halos matatanggal. Ngayon, binibigyan siya ng posisyon ng pamumuno sa isang proyektong magbabago sa buhay ng daan-daang pamilya. Ngunit may isa pang bagay pang kailangang gawin ni Felipe. Humarap siya sa staff ng restaurant, ang mga waiter na sumisilip mula sa likod ng umiindayog na pinto, ang mga chef na nakasuot ng puting sombrero sa kusina, at ang mga dishwasher na nanigas sa kinatatayuan habang hawak ang mga tuwalya. Lahat sila ay nakasaksi sa nangyari. Nakita nila kung paano kayang ibagsak ng katotohanan kahit ang pinakamarangyang tao. Halika, kayong lahat, sigaw ni Felipe, itinataas ang baso. Ang alak ay hindi nalasang luho, lasa na ito ng kalayaan. Magdala kayo ng baso para sa lahat dito. Gusto kong mag-toast kasama ang mga taong tunay na nagpapatakbo sa mundong ito. Ang mga taong pinananatiling malinis ang kanilang mga kamay sa kasinungalingan kahit ang trabaho nila ay magwalis ng sahig o magsilbi ng pagkain. Nagatubili ang staff sa una, ngunit unti-unti silang lumapit na hila ng init sa boses ni Felipe. Pati si Antonio ay sumama sa toast, isinasantabi ang dati niyang pormalidad upang tumayo katabi ng mga taong minsang minamaliit ni Felipe. At sa sandaling iyon, napapaligiran ng matatapat na tao, isang bagong kwento ang nagsimula. Isang kwentong hindi itinayo sa kapangyarihan o kita, kundi sa katotohanan, tapang at dignidad ng paggawa. Itinaas ni Felipe ang kanyang baso at umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong engranding dining hall, umaabot hanggang sa pinakamararangyang sulok ng restaurant. Itinataas ko ang toast na ito para sa lupa, sabi niya nang may lakas sa tinig, dahil ang lupa ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ibinabalik nito ang anumang itinanim mo at kinukuha nito ang anumang sinusubukan mong nakawin. At itinataas ko rin ang toast na ito para sa mga lalaki at babaeng hindi nakakalimot kung saan sila nagmula, mga taong naaalala na ang dangal ang tanging kayamanang hindi kailanman nawawalan ng halaga. Ang tunog ng mga kristal na baso na marahang nagkikiskisan ay pumuno sa silid. Hindi lamang ito isang toast, isa itong pagdiriwang ng hustisya, ng pangalawang pagkakataon at ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Mahigpit na niyakap ni Miranda si Felipe. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman.
layunin, isang layuning karapat-dapat sa kanyang pag-aaral, mga sakripisyo at mga pangarap. G. Felipe, marahang sabi niya, noong nag-aalinlangan ako kung magsasalita ba ako o mananahimik, ang mga salita ninyo ang nagbigay sa akin ng lakas para kumilos. Napapaalala ninyo ako ng sobra sa aking ama. Kahit kaunti lang ang mayroon kami noon, masaya ang naging pagkabata ko at labis akong ipinagmamalaki ang aking ama. Mahal ko siya ng buong puso at higit sa lahat, gusto kong maging masaya siya. Alam ko na ang mga anak ninyo at ang asawa ninyo ay ganun din ang nararamdaman para sa inyo. Kapag umuwi kayo, sa halip na mahiya, kapag nakita ninyo sila, tanungin ninyo sila kung ano talaga ang nararamdaman nila tungkol sa inyo. Ngumiti si Felipe, labis na naantig. Pinunasan niya ang luhang marahang gumulong sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, gumaan muli ang kanyang puso. Ang araw ay nagsimula sa isang bitag, ngunit nagtapos ito sa isang bagong simula, pag-asang sumisikat sa hangganan na parang pagsikat ng araw. Isang lugar kung saan ang hustisya ay pinrotektahan ng tapang ng isang babalang sinabi sa tamang oras at ng matatag na puso ng isang magsasakang hindi kailanman sumuko sa katotohanan. Lumabas si Felipe sa restauran na taas noo na papaligiran ng respeto mula sa lahat. Lumabas siya na alam niyang ang lupa niya ay kanya pa rin. At ngayon, mayroon na siyang perpektong kakampi upang tulungan siyang protektahan ito. Kung naantig ka sa kwentong ito, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like. Ikaw ba isa sa panganib mo ang trabaho mo para protektahan ang isang estranghero? Sabihin sa comments, gusto naming marinig ang opinyon mo. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mas marami pang makapangyarihang kwentong hango sa tunay na buhay. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.